okay, nagsasawa ka na sa 125cc mo, tapos sumubok ka ng o gumamit ka ng 155cc, parang bitin ka pa rin. Then 175cc na, parang kapos pa rin. Ay, wala na talaga tayong kasiyahan. Okay, ito itong pupuntahan natin, baka ito magsasatisfied sa iyong pagmumotor. Bisitahin natin yung 300cc ng Yamaha. Andito lang yun sa Canon eh. Merong pwesto rito sa tapat ng Shell, bagong bukas. Ito, Yamaha po, Desmark. Ito sa pagsawitan, Santa Cruz, Laguna pa rin syempre. Ayan, saan tayo paparada. Pero dito na lang, no parking. Okay. 3, 2, 1, go. Ayos ba almusal, sir? Ayos po. Ayos ang bentahan po, kuya. Okay, sige sir ha. Sipag lang yan. Okay, bago tayo pumasok, kumain muna tayo. Gugutom. Okay, ayan. Bisitahin natin po yung mga unit. Dito ha, exclusive po na puro Yamaha motorcycle lang syempre. Ito nasa loob. Okay, ang ganda po ng kanilang showroom. Aircon, obviously. Okay, dito pagpasok, ayan, XTC 125. Ayan, katabi si YTX, saka si MT-15. Ayan, sama yun, Sniper, dalawa. Then dito sa kabila, yung mga bunsong kapatid naman ng mga Yamaha motorcycle. Ito, mga Mio Sporty, Mio i125S. Ayan, nakahilera na, Mio Gear. And then Pasio, ayan, 125. Pula sa Kasayan. At then, ito yung kanilang mga previous po, in case na po kayo ay kukuha. Ayan, yung kanyang helmet, saka jersey. So puntahan na natin yung ating i-review ngayon, yung pinakakuya ng mga scooter na to. Walang iba kundi si Yamaha X-Max 300cc 2023 model. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell,
never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Okay, malaki pong naging improvement dito sa XMAX 2023 version. Nakapag-vlog po tayo o nakapag-review tayo ng XMAX na 2018. Iba po ang kanyang headlight. Ito makikita niyo sa screen, parang mata ang headlight ng kanyang naunang version. So dito po mapapansin niyo naging letter X na siya. Ayan. So ayan, talaga nagpapakilala na kahit malayo, pag ito'y naka-headlight, yung kanyang mga LED na ilaw, ayan, naka-letter X po siya. Kaya pag malayo pa lang, makikita mo na alam mo na may parating na XMAX. Kaya ang unang gagawin natin, syempre tatabi tayo. At kailangan ihanda natin yung ating towel, pamunas ng laway, pag dumaan. Okay, joke lang mga riders ha. By the way, sa research po natin sa Google, merong available na dalawang kulay po dito sa XMAX. Yung pong warm gray saka phantom blue. Pero ito pong nandito ay matte black po ang tingin ko rito eh. Anyway, tuloy na natin at madali na yung kulay eh. Okay, dahil big brother siya ni NMAX, may resemblance pa rin naman siya sa mga NMAX. Ayan, kagaya dito, meron na siyang style na European looks. Kaya premium po ang dating ng kanyang mga design. Although wala pong nakalagay na windshield, pero mataas na po ang windshield dito, mas mahaba, kaya mas maganda sa ating rider, komportable, lalo't mababa po ang kanyang seat height. Sigurado salag na salag po nito yung hataw ng hangin, lalo't sa mabilis na pagpapatakbo. Sa pang napansin ko po, ito highly mounted na po yung kanyang front flasher o ito kanyang signal light. Mataas na po, mas maganda naman, kitang-kita ng kasalubong natin yung direction natin kung tayo ba ay liliko. Mas dagdag safety features para sa ating motorsiklo. At syempre sa ating mga rider, tayo ang madidisgrasya nga pala pag tayo nagkamali ng paggamit ng signal light. Kagaya ng experience ko kagabi, yung tricycle naka right turn, hindi naman pala kakanan, muntik na ako mabangga at siya pa ang galit. Kaya yun, paalala lang sa mga ka-riders natin na pag tayo gagamit ng signal light, siguraduhin natin i-turn off pag hindi na po natin, pag tapos na po tayong lumiko. And then ayan, combine lang po ng matte black at saka glossy black yung kanyang kulay. Kaya formal na formal po ang kanyang dating. And then sa emblem niya, very basic naman yung emblem. Walang masyadong nakalagay na colorful na decals. Kundi ito lang yung kanyang logo. Ayan, dito sa right side po na Yamaha emblem. And then dito sa likod yung kanyang model name na XMAX. Na kulay bronze for ang kulay. Bronze pa o gold? Ayan. Bali 3D na siya dahil siya naka-emboss po. At meron na naman sa kulay ng kanyang mag wheels. Okay, unahin natin dito sa kanyang instrument panel. Yun lang guys, basic review lang tayo kasi wala akong battery naka-install. Okay, bali meron po siyang bagong 4.3 inch LCD instrument panel. Na dito po naka-display yung status ng ating motorsiklo. And then malinaw at mabilis natin maintindihan yung kanyang running information dahil yung kanyang format po ay very friendly. Then of course dyan naka-display yung ating speedometer, icon ng fuel, engine temperature. Then of course meron na rin po siyang smartphone connectivity o ito yung Y-Connect sa ating mga mabababang displacement na scooter ng Yamaha. Basta i-download lang po natin yung kanilang app na free, My Ride app. And then once na na-download na at connected na tayo, para na ring cellphone itong ating LCD. Bali makikita natin yung kung meron tayong incoming na tawag, text at ano ba mang notification, makikita na rin natin dito sa kanyang instrument panel. Pero alam nyo, na-stand talaga ako sa kanyang dynamic body design. Futuristic na ang kanyang design. Parang bagay, future na nga tayo talaga ngayon. Talagang pang future na po ang design ito. And then isa sa naka-attract sa akin itong kanyang bagong tabas na upuan. Ayan, tanggalin muna natin itong helmet ha. Ayan, mapapansin nyo ang haba, di ba? Parang pwede ang tatlo. Pero wag ho tayo magsasakay ng tatlo. Tama na ho yung dalawa. Okay, ayan yung kanyang shape. Ayan, camelback type ang kanyang tabas. At sigurado, hindi tayo dadaos-dos. Ayan, hulmang-hulma na sa shape ng ating hita at kwitan. Lalo na sa ating angkas, hindi siya masyadong mataas dahil yung tabas po ng kanyang upuan ay halos flat lang dito sa kanyang pwesto ng OBR. And then ayan, wala kang dulas na magaspang siya. Kaya po ang kapal po ng ginamit na kanyang upholstery. At ang tahi, pulidong pulido.
Okay, sa seat height meron pong taas ito na 795 mm. So obvious naman sa kanyang size medyo mataas talaga. Pero sa ground clearance mo bababa dahil nasa 135 mm lang po. So mamaya tignan natin na kung masusukat natin. Okay, ito alam natin sa ilalim nito may malaking compartment ang X-Max. Oh, di ba? Wow, ang haba. Alam niyo yung una nating na-review sa X-Max, hindi ho ganito kalaki, parang hanggang dito lang yung space sa X-Max. Ito wala. Ewan ko lang ha, check natin, i-correct nyo lang po ako. Pero meron po itong 45 liters na capacity. So dalawang helmet po kasya dito. Tingin ko po isang half face siguro saka isang full face. Pero sa laki nito parang isang full face, parehong full face siguro kakasya. Okay, sige, subukan natin ha. Sukat na natin. Meron nga pala tayong full face dito. Okay ha, testingin natin. Alam ko pabaligtad ang lagay nito eh. Pagandyan. Ayan, dahil meron siyang hulma dito, nakasukat siya para sa full face. Tingnan natin ha. Hindi, mali. Siguro nga dito sa ano. Dito sa kabila naman. Testingin natin ha. Ayun, doon ang pwesto niya. Ito full face po yan ha. Mukhang malaking size po to, XL. Ayan, dahil may hulma siya. Ayan, tama-tama po doon. So meron pa po tayo pwedeng ilagay dito. Ang lawak pa po nito. Siguro dito half face kung hindi pwede mga malalaking size. Pero kahit half face po, ang laki pa rin po ng matitirang space dahil nating may kakarga. Then of course, nandito yung kanyang lamp. Para pag gabi tayo maghahanap ng gamit at sa dami ng nakalagay, ito, automatic na magbubukas po yan. Wala lang tayong battery eh. And dahil wala nga pong battery, dito natin binuksan. Sa susian po ito para sa U-box. Ayun. Okay, kagaya ng nasabi ko kanina, adjustable po ang kanyang windshield. At ito po ang isang maganda sa kanyang feature. Adjustable din po yung kanyang handlebar. Mukhang ito po ha, hindi ko lang po kabisado at yung stop dito, bagong dating lang po kasi hindi pa raw po nila nakapag aralan masyado itong si X-Max. Bali ito adjustable din po itong kanyang handlebar. So kung tayo siguro ay maiksi o mahaba ang bias na o ang ating mga braso, ito, susukat para sa ating build. Talagang binibigay po ni X-Max yung comfortability o yung riding comfort para sa ating mga motorista. Okay, punta na tayo sa pinakamahalagang part, itong kanyang gulong. Alamin natin yung sukat. Ano po? Bali, meron pong sukat ito na 120 by 70 by 15 dito po sa front tire niya. Of course, tubeless po ito. Then maganda ang kanyang brand, Dunlop. At pagdating po sa kanyang mag wheels, ayan, kulay bronze. Siyempre, gawa ito sa alloy. And then, naka-single disc po dito sa kanyang front brake na meron siyang ABS, siyempre. And then, yung kanyang dual path caliper. And then maganda sa kanyang tapalodo, ayan, ang haba po. Sigurado hindi matatalsikan yung ating makina dito sa loob. And then of course, telescopic fork po ang kanyang front suspension. And then syempre yung kanyang radical X-shape na headlight. Okay, bali, kinorte na rin po yung kanyang DRL o yung kanyang daytime running lights dito sa ilalim. Kaya naging form siya na letter X. Then yung kanyang pinaka tail light, ito, full LED na rin po. Kasama na yung kanyang turning signals. Ayan. So dito, meron din po siyang form na letter X pag tayo ay mag-i-stoplight. Hindi lang natin may pakita dahil wala nga pong battery. Pero ayan, kita naman natin yung pwesto ng kanyang mga diode, yung mga LED niya. Then may sukat po na 140 by 70 by 14 itong kanyang rear tire. Bali, mas maliit po ng 1 inch dahil 14 inches lang po yung kanyang diameter dito sa kanyang rear wheel. So, made in Indonesia nga po pala itong gulong na to. Kaya sigurado makunat po ito. Ayan, naka-single disc po dito sa kanyang rear brake. And then, unit swing naman yung kanyang rear suspension. Then, napansin ko sa kanyang muffler, hindi siya naka-alsa. Bali, almost naka-level siya sa width ng kanyang body. Kaya maganda po ito. Hindi siya basta-basta makakapaso, although fully protected siya ng kanyang heat guard na ito, may plastic po ang material na ginamit. Okay, wala tayong kapaso-paso dito dahil sa haba ng kanyang
heat guard protection. Hanggang dito sa kanyang tip, ayan, protected siya din ng plastic. And then sa kanyang engine oil capacity, meron po siyang 1.7 liters. Kaya malaki po yung kanyang almost 2 litro po ang kailangan natin pag mag-change oil. Then isa sa special features nitong X-Max, meron po siyang traction control system. Kaya confident tayo na tayo ay safe, mapaanong road condition, madulas man yan, mabuhangin o makinis na kalsada o magaspang, siya na po ang bahala, yung TCS or yung traction control system para sa ating seguridad. Okay, punta na po tayo sa kanyang fuel tank. Bali, meron po siyang capacity na 13.2 liters. Pero alam nyo, kahit siya ay malaki ang size, ayan, meron po siyang bigat na 183 kilos. Bali, wet weight po yun ha. Kasama na po yung timbang, yung kanyang langis at saka yung gasolina. Pero alam nyo, kahit po ganun siya kalaki, tipid pa rin po siya dahil siya ay naka Euro 5 Blue Core 300cc engine. Alam naman natin, pag Blue Core technology, yan ay less fuel, more power, or more power, less fuel. Okay, sa kanya man pong fuel consumption, nasa 3 liters sa 100 kilometers na takbo. So parang 1.5 liters po every 50 kilometers na takbo po yon. So para sa akin, tipid pa rin po yon sa isang 300cc na motorsiklo. Then nakita naman natin yung kanyang size, mabigat din yung kanyang timbang. So expect na natin, kung ito man po ay lumakas sa gasolina, ay average na po yung 3 liters per 100 kilometers fuel consumption. Okay, ito na iniintay ng lahat, yung kanya naman top speed. Okay, sa research po natin sa Google, maabot po siya ng 89 miles per hour. Kaya kinonvert po natin sa kilometers per hour ay pumapatak po na 143 kilometers per hour ang kanya naman po top speed. Okay, sa kanya naman po mga switches and button, ito medyo marami-rami po ito. Bale, ito po yung kanyang high beam, low beam. Then kasama na po dito sa button yung kanyang passing light. And then turning signals, left and right. Then gitna po ang off, yung kanya naman pong horn. Okay, correct me if I'm wrong mga ka-riders ha. Wala kasi tayong battery kaya hindi natin ma-verify. Pero ayon sa aking pag-analyze, mukhang ito po yung sa menu button niya dito sa ating screen display. So ito yung pinaka-adjuster niya. Ayan. Okay, itong check, up and down adjuster. And then ayan. And then dito sa kabila, ayan, ito na po yung kanyang kill switch. And then yung kanyang electric starter, ayan, ito naman siya. Then ito po yung kanyang hazard sa ilalim. Okay, ayun, switch pala siya, hindi siya button. Okay, it's about time, sakyan na natin. Pero siyempre, alalay lang tayo at baka magasgas. Okay, ayan, sumampa na tayo, tayo ay 5'8" ha. Wow, grabe, napakaginhaba po pumwesto rito. Ayan, susubukan natin atrasan itong pinaka niya ha, stopper niya dito sa upuan. Kaya yan, obviously naka center stand siya kaya tiyad tayo, pero abot ko po ito dahil tayo ay 5'8". Okay, then yung kanyang footboard extension, yan, tamang-tama lang. Yan, mahaba siya. Okay, and then sa ating OBR, ito meron siya ritong pilyo na footrest. Ayan, kabila. Mas maganda sana kung sinagad na, di ba? Katulad sa ibang mga scooter, pero ayos lang yan. Okay, napansin ko medyo mahaba po yung kanyang handlebar. So pag tayo ay liliko ayan sa turning radius, okay naman. Meron siyang mga 1.5 inch na distansya sa ating kita. Ayan. Maganda ito, mas mahaba yung kanyang bar end. Once na bumara, ito muna po ang madadamage o magagasgas. Yan yung kanyang dalawang preno. Ito po sa likod, medyo maganit po ang preno dito sa rear brake. And then sa front brake niya, ito medyo magaan naman. Which is tamang timpla naman yun. Okay, check naman natin yung kanyang boxes dito sa harap. Mukhang equal naman yung kanyang size, diba? Ito nakabukas na po itong sa right side. Ito, medyo malalim naman siya. Ayan. Okay, bali na andito po sa loob yung kanyang charging port. So, almost the same din naman siya dito sa kanyang right side. Wala na siyang kickstart. Then, meron din po siyempreng kill switch yung kanyang side stand. At ito, dapat matatag ang kanyang center stand dahil sa laki po ng katawan nitong si X-Back. Dapat ito, ayan, mahaba at matabang bakal ang gagamitin sa kanyang center stand.
Ito po si Sir David Simbilio sa Sales Department po nito sa Yamaha Santa Cruz. Sir, good morning po. Unang-una sir, maraming salamat po sa pagpapa-unlock nyo sa akin ha. Ito na po yung pinaka-SRP niya, yung 297,000 po. Okay. Sir, in case na halimbawa cash kukunin, mayroon ba tayong mga discount or previous man lang dito sa ating Sa X-Max? discount po, wala po. Pero sa previous, meron tayong half-face na helmet, Okay. long sleeve, first registration po, discount card. Ito sir, yung 3 years registration na sa Yes po, LTO. 3 years na po Okay. siya ngayon. Tapos ano po yung sa sir? Discount card ba? Discount card po, exclusive lang po siya for test market. Bibili po kayo ng langis, Okay. saka spare parts, may discount po. Okay, doon sa card ay Yes bibigay po, nyo. napakita na po yung discount card. Okay. Ang warranty naman po, 1 year po sa 1 year. electrical, tapos Okay. 2 years naman po sa makina. Tapos sir, napansin ko merong helmet dito eh. Ano ba to sir? Kasama ba to? O bukod Yan po naman ito? Bukod po siya sir. Bali, bukod po siya binibili. 2,990 dito po. Pagka binili niyo po ito, bali may 10% discount din po kayo. Okay, kasama siya sa discount. Yes po. Okay sir, requirements po. Ano ba requirements para dito sa X-Max? Requirements po sa, kung cash po bibilin, bali wala naman po siyang kailangan, kundi valid ID lang po para sa ORCR. Then sa installment naman po, kailangan lang po na 2x2 picture, 2 valid ID, barangay clearance, proof of billing or payslip. Tapos sa co-maker, 2x2 picture, then 2 valid ID din po siya. Bali, ilipitahan po namin kayo na pumunta po dito sa Desk Marketing, Santa Cruz Laguna, Pagsawitan po. Facebook page naman po, bali sa, ito lang po, Desk Santa Cruz lang po. Ito, baka yan. Visit lang dito sa desk. Okay, Santa Cruz. Chat na lang po kayo dyan or text or tawag po kayo dito sa page namin. So, sana po makapunta po kayo dito. Salamat. Okay, sige sir. Thank you rin po ha. Okay, thank you. Okay, sige sir. Salamat. Okay, thank you sa inyo lahat sir. Thank you.